Nagsumbong ako sa kapatid ng lolo ko. Sinabi ko na niloloko ako ng boyfriend ko ng paulit-ulit. At may nangyari na rin sa amin ng paulit-ulit. Agad tumawag yung lolo ko sa pamilya ng boyfriend ko at napagkasundoan na ikasal kami. Sa amin kasi ng mga Islam, kapag nalaman ng mga nakatatanda yung mga ganong bagay, kinakasal na agad kasi kasalanan yon sa Allah. I am 19 at may asawa pero walang anak. Mahigit isang taon na kami ng asawa ko at hanggang ngayon wala pa rin kaming anak. Year 2023 ay nagkakilala kami sa plaza. Na halos araw-araw noon ay nasa videokehan ako sa tapat ng plaza kasama ko yung mga pinsan ko. Nang biglang may pumasok na lang na lalaki. Kumakanta ako noon at nahahalata ko na titig na titig siya sa akin. Nang gabing yun ay bigla siyang nag-chat sa akin. Sabi niya, ikaw pala yung babaeng lagi kong nakikita sa videokehan. Magka-Facebook din kasi kami At simula nun ay palagi na kami nagkakausap sa chat hanggang sa naligaw na siya sa akin. Gwapo siya, moreno, matangos ang ilong at matangkad. Kaya after 15 days sa panliligaw niya sa akin ay sinagot ko na rin agad. At simula nga nun ay madalas na kaming magkita. At isang araw ay nasa bahay kami ng kaibigan namin at naiwan kami sa kwarto na kami lang dalawa. May nangyari sa amin at paulit-ulit na nangyari yon. Then after nun ay bigla na lang siya nanlamig sa akin. Sumama yung loob ko sa kanya dahil after niyang makuha yung gusto niya ay bigla na lang siyang nagbago. Isang araw ay nahuli ko siya na kachat niya yung ex niya. Gumawa siya ng dummy account at dun sila nag-uusap ng ex niya. Sobrang nasaktan ako noon kaya't kinausap ko siya at chinat ko yung ex niya. Kinausap ko sila ng maayos at naging okay naman yung pag-uusap namin ng ex niya. Naging okay kami ng boyfriend ko at nagkikita ulit kami na parang walang nangyaring lokohan. Pero isang araw ay naulit na naman yung panloloko niya sa akin. Na sa mismong araw ng birthday ko at mansari pa namin ay pinuntahan niya yung ex niya kasama yung pinsan niya. At ilang months pa bago ko yun nalaman. At dahil nga nagpalit kaming dalawa ng cellphone ay nakita ko na nakalagin doon yung FB account ng pinsan niya. At sa mismong account ng pinsan ng boyfriend ko ay doon ko sinearch yung babae. Nakita ko yung conversation nila, pinuntahan nila yung babae na yun at ang sabi pa ng babae gusto daw niya magpa-picture sa boyfriend ko. Sobrang nasaktan na naman ako ng araw na yun kasi ng umagang yun ay pinuntahan pala niya yung babaeng yun. At nakipagkita pa talaga siya sa akin ng araw na yun dahil nga birthday ko. And at the same time ay mansari din namin. At may nangyari pa sa amin nun. Iyak ako ng iyak nun at nagmamakaawa siya sa akin na wag ko daw siyang iwan. At kahit na nga sobrang nasaktan ako ay pinatawad ko pa rin kasi nga mahal ko. Isang araw ay nagpasama ako sa kanya na mag-enroll and after mag-enroll ay ang sabi niya uuwi na siya. At ako naman ay naniwala. Kinagabihan ay nagulat ako nang makita ko yung may ID ng tropa niya na hindi pala siya umuwi at pumunta pala sila sa sikat na pasyalan dito sa lugar namin. At kitang-kita ko doon sa video na dikit na dikit siya na halos mahalikan na niya yung isang pokpok na kasama nila. Oo, pokpok kasi nga siya mismo yung nagkukwenta sa akin na kung sino-sino na lang daw yung gumagalaw doon sa girl. Hindi ko na napigilan yung sakit na nararamdaman ko at nagsumbong ako nun sa kapatid ng lolo ko. Sinabi ko na niloloko ako ng boyfriend ko ng paulit-ulit. May nangyari na rin sa amin ng paulit-ulit. Agad namang tumawag yung lolo ko sa pamilya ng boyfriend ko at napagkasunduan na ikasal nga kami. Sa amin kasi ng mga Islam kapag nalaman ng mga nakatatanda yung mga ganung bagay ay ikinakasal na agad dahil kasalanan yon sa Allah. Sa ngayon ay isang taon na kaming kasal at simula nang kinasal kami masasabi ko na nagbago na siya. Lahat ng bisyo natigil, ultimo paninigarilyo ay natigil. Good provider pa at hindi ako binibigyan ng sakit ng ulo. Na kahit pa hanggang ngayon ay wala pa rin kaming anak ay masaya ang pagsasama namin. Letter sender, Regine. Sa kwento mo ang nangyari, niloko ka ng paulit-ulit, nasaktan ka hanggang sa napilitan kang magsumbong. Tapos nauwi sa kasal dahil na pressure ng pamilya. So ang tawag dyan ay obligasyon. Sa ibang kultura naman ay pikot. Natakot, napilitan, hindi kusang pagmamahal. Ngayon na 1 year na kayong kasal, hindi pa siya pasok sa years of love level. Pero sana tuloy-tuloy na yan. Good start and consistency is the key. Ibang klase rin talaga yung nagagawa ng love. Yung kahit na alam mo naman na red flag siya, hindi ka tinatrato ng tama, kahit na nga sobrang dami ng maling nagawa sa'yo, eh mahal na mahal mo pa rin yung tao. Kahit na nga dun sa pagkakataon na hindi na siya kamahal-mahal, hindi mo binitawan kahit na nga sumablay. At pinakasalan mo pang talaga. Ang taas ng pain tolerance mo, no? Kasi kung sa iba yan, tatakbo eh.